Maraming anak na matitiis ang mga magulang. Pero wala daw nanay na kayang tiisin ng anak. Yan ang kasabihan. Pero may mga pagkakataon na hindi ito totoo. Maraming kwento tungkol sa mga babaeng tinatalikuran ang kanilang tunay na diwa. Bilang nagluwal, bilang tagapangalaga, tagapagtanggol, handang isakripisyo kahit ang sariling kaligtasan at handang magparamdam ng pagmamahal na walang kondisyon, walang kapalit. Pero mga kapatid, paano kung hindi pa handang maging nanay yung mismong nagluwal sa iyo? Paano kung ang sarili mong ina ang unang nagpabaya sa iyo? Ganyan-ganyan ang nangyari kay Sunny, isang tagapakinig mula Quezon. Mula nang pinabayaan ng nanay, itong si Sunny ay pinilit mamuhay ng mag-isa mula sa maagang edad pa lamang. Pero sa kwentong ito na sinulat ni Jen Recato Danio ang nagbabalik, matutuklasan natin na minsan ang trauma ay may paraan na muling magparamdam at magpakita na parang isang masamang panaginip na paulit-ulit. Atin na pong simulan. Kung puro papa ang usapan kanina, dito po sa Sana Lord, ang kwento natin ay pinamagatang, Anak, ito ang iyong ina. Nay! Nay! Si ate umuwi! Nandito si ate, Nay! Si Wanda? Si Wanda! Oo! Ay, umuwi na, anak ko! Umuwi na! Nay, nandito na po ako. Wanda, umuwi ka nga at ang tiyan mo. Ate, buntis ka? 4 na buwan kang nawala at ngayon, ganyan na kalaki ang tiyan mo. Kaya ka ba hindi nagpapakita? Kaya pinag-aalala mo kami ng kapatid mo. At sinong ama niyan, ate? May boyfriend ka? Kasama mo ba? Tsaka, ipapakilala mo ba siya? Nasaan ang lalaki nakabuntis sa'yo? Kasama mo ba? Nay, hindi po. Anong hindi? Hindi ako papayag na hindi ka panagutan kung sino mang nakabuntis sa'yo. Nasaan ang lalaking yan? Ate, putlang-putla ka. At ano yun, tubig sa binti mo? Diyos ko! Sa paano bigan ba yung nasa binti mo? Ay, manganganak ka na! Nay, patawarin mo ako. Binigo kita dahil nabuntis ako. Nahihilo ako, Nay. Dumidilim at... Ate! Wala! Iyak nang iyak si Sunny. Ano bang ginagawa nito ni Wanda at hindi na naman napapansin ang anak niya? Ay, naku talaga! Oh, ano? Bakit nakatitig ka lang sa anak mo? Kanina pa umiiyak si Sunny, oh? Ay, bakit umiiyak ang apo ko? Ay, malalim ang bunbunan mo, ah. Ay, gutom ang apo ko. Halika muna rito sa lola. Ay, dito ka muna. Oh, Wanda, gutom itong anak mo. Pasusuhin mo. Wala ho akong gatas. Anong wala? Basa nga yung kamiseta mo sa gatas mo. Ano ka ba? Kawawa itong si Sunny, oh. Kailangan ito ng gatas ng ina. May gatas naman sa lata, Nay. Anak, wala nang kaso sa akin kung ayaw mong sabihin kung sino ang ama ni Sunny. Hindi ko na rin pakikialaman pa kung saan ka nakitira o tumira nung wala ka pa rito sa bahay. Andito na to eh. Nakalabas na ang bata. Ang apo ko. Pero hindi ko na mapapalampas tong pagbabaliwala mo sa anak mo. Para kang wala sa sarili.
Umiiyak si Sunny, pinapanood mo lang. Marami kang gatas pero puro detimpla yung pinapainom natin. Ano bang problema? Yan! Yung batang yan ang problema! Dapat hindi ko na ipinanganak yan eh. Ay, ano bang sinasabi mo, Wanda? Naririnig ka ng anak mo! Nagsisisi ako ipinanganak ko yan, Nay. Hindi ito yung gusto ko. Hindi po ito yung plano. At ano ang plano? Hindi kasalanan ng anak mo kung may nakadisgrasya sa'yo at hindi ka pinanugutan. Hindi rin kasalanan ng anak mo na hindi ka nagsasabi sa akin kahit na anong tanong ko. Wanda, magulang ka na, tumino ka! Ayoko nga maging magulang! Ay, hindi kita matutulungan dahil hindi kita maintindihan, anak. Pero walang kasalanan si Sunny. Walang kasalanan ng anak mo. Ipagtitimpla na lang kita ng gatas, ha, Apo? Masama lang siguro ang pakiramdam ng mama mo. Doon muna tayo sa kwarto, ha? Ikaw, magpahinga ka na muna, Wanda. Alam kong naninibago ka sa katawan mo at sa responsibilidad mo. Magpahinga ka na muna. Ay, Apo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo, ha? O, tabi muna tayong matulog. Nay! Gising po, Nay! Nay! Ano ba yan, Serge? Ang aga-aga pa. Saka huwag kang maingay dahil baka magising si Sunny. Ngayon pa nga lang nakakatulog na mahimbing ang pamangkin mo eh. Kasi, Nay, wala po si Ate sa kwarto. Anong wala? Aga pa. Saan naman pupunta ang ate mo? Hindi ko po alam, pero may iniwan po siyang sulat. Sulat? Oo po, eto na yun. Hindi ko pa yung binasa. Kaunti lang. Bakit nag-iwan ng sulat si Wanda? Ano bang nangyayari sa kanya? Anong sabi ni ate, Nay? Gusto mo ako na magbasa? Ako na. Okay. Ito. Nanay, patawarin niyo po ako, Nay, kung binigo kita. Alam kong ako ang pag-asa ng pamilya para makaahon sa hirap dahil bukod sa panganay ako patapos na sana ako sa kolehiyo. Sorry, Nay. Nang dahil sa pagkakamali ko lalo kang nahihirapan. Sorry din po kung aalis uli ako. Hindi ko kaya maging ina ni Sunny. Ikaw na ang bahala sa kanya, Nay. Patawarin niyo po ako. Ay, Diyos ko. Ano ba naman tong niniisip ng ate mo at umalis na naman? Si Sunny, kawawa naman ang apo ko. Umalis na naman siya. Tapos iniwan niya tong anak niya sa atin? Sabi sa'yo na totoo yun, nabalitaan ko sa school na nagka-boyfriend yan si ate. Gusto mo ba kausapin ko yung lalaki? Kausapin natin. Kung ayaw panagutan si ate, hingian na lang natin na sustento. Sino nang kakausapin natin pare-pareho natin hindi kilala yung ama ni Sunny? Hindi ba't hindi naman sigurado kung sino talaga naging nobyo ng ate mo? Hindi ba't puro chismis lang yan? Paano yan, Nay? Anong gagawin natin? Hirap na hirap ka na maglabada at magtinda-tinda tapos may dagdag pang pakakainin. Ano ba, seryo? Oo. Biyaya ang pagkakaroon ng bata sa bahay. Biyaya si Sunny. Biyaya ba yan kung dagdag gasto sa atin? Ay, seryo? Totoo naman, di ba, Nay? Kung biyaya yan, hindi yan iiwan ni ate. Naguguluhan lang ang ate mo. Babalik din yon. Maghihintay tayo. At paano naman kung hindi na bumalik? Babalik ang ate mo. Babalik siya. Lola,
tingnan mo tong drawing ko sa school, oh. Ang ganda po, di ba? Ipapasa ko to mamaya. Ay, ang ganda nga Lalo na nung kulay. Sino tong nasa drawing mo, Apo? Kayo po yan. Tingnan niyo po. Nakatali yung buhok, gaya niyo. Tapos ako naman yung nakayakap sa inyo. Nasa lugar tayo na maraming bulaklak. Gaya nung pinuntahan ng kaklase ko sa ibang bansa. May mga pictures po sila eh. Nakita ko. Alam mo, Lola, ang ganda doon. Paglaki ko, dadalhin po kita doon at pipicturean din kita ng marami. Sige, Apo. Gusto ko yan. Lola, wala na po kayong sakit ngayon, di ba? Hindi na po kayo pupunta sa doktor kasama si Tito Serge. Wala na akong sakit, Sunny. Eh di pag uwi ko po, nandito lang po kayo. Gusto nyo dalhan kita ng merienda? Kapag mataas ang test ko mamaya, may libre pong merienda eh. Ay, huwag na, Apo. Kainin mo na lang yung merienda mo para lalo kang lumakas at tumalino, ha? Hihintayin kita makauwi, ha? Opo, uuwi po ako agad, promise po. Kailangan ko na pong umalis, Lola. Bye-bye, I love you po. Ay, mahal din kita, Apo. Hihintayin kita. Okay po, bye-bye, Lola. Maliit lang tong kasaba na reward sa akin sa score ko kanina. Baka magutom pa rin ito si Lola kahit kainin niya. Bakit naman ang liit ng tinda sa kantin? Huh? Bakit ang daming tao sa labas ng bahay at saka... Ano gagawin ko na wala ka na? Kapapanganak pa lang ng mga apo mo sa akin. Sabi mo wala ka nang nararamdaman masama na. Huh? Bakit umiiyak si Tito Serge? Bakit niya tinatawag si Kanina lang, Lola? ang lakas-lakas pa ng Lola Waling. Hindi mo talaga masabi kung kailan tayo mamamatay, no? Pinabayaan din kasi ni Sergio eh. Alam na nga may nararamdaman yung matanda at nag-aalaga pa ng apo. Hindi mo lang binabantayan at tinutulungan dito. Naghihirap din kasi sa buhay. Kahit na, may mas kakayahan siya dahil bata pa siya. Ayan, saka magsisi dahil patay na si Aling Waling. Patay si Lola? Patay ang Lola ko? Lola! Lola ko! Lola ko! Nasaan po kayo, Lola? Sunny, wala na si nanay. Hindi! Sabi niya kanina hihintayin niya ako eh. Bakit wala siya? Lola! Lola ko! Nasaan ka, Lola? Sabi mo hihintayin mo ako. Ay, dala akong kasama para sa'yo. Mataas mo ang score ko kanina, Lola. Nasaan ang Lola ko? Bakit may kabahaong dyan sa mahigaan niya? Day, bakit nawala ka agad, Day? Gagawin ko na wala ka rin. Lola! Bangon ka na dyan, Lola ko! Dito pa talaga titira yung pamangkin mo? Ang liit-liit na nga ng bahay, Serge. Kapos na nga yung sahod mo sa atin pa lang tapos nadagdagan pa tayo ng gagastusan. Ano ba naman? Yan ang gagawin ko, pamangkin ko yan. Di naman yan mabubuhay na mag-isa. Baka ikagalit pa nga yan ni nanay sa akin kahit nakalibing na yun. Nasan ba yung kapatid mo? Hindi ba nagpaparamdam? Akala ko ba ng burol ni Nanay Waling may nakita yung mga kapitbahay niyo na para ate mo? Hindi man lang ba kumontak? Namatay na lang at lahat si nanay, hindi napakita? Aasa ka pa ron. Ang tagal-tagal na kaming iniwan noon. Kung ilang taon niyang si Sunny, ganun na rin katagal wala si Ate Wanda. Ay, kasi naman eh. Ay, yung luma niyong bahay, paano? Hinahanapan ko ng rerenta kung may papatol. Yung liit-liit nun at sira-sira na nga. Sana may pumatol para makadagdag sa panggastos kahit kaunti. Siya,
Utus-utusan mo na lang yan si Sunny para may pakinabang. Ah, talaga? Matuto siya ng gawaing bahay dahil hindi ako si Nanay Waling. Hindi ko siya ibe-baby. Oh, teka, saan ka pupunta? Kay paring Tim. Magtatanong ako ng dagdag na racket. Baka sugal yan, ah. Racket nga, hindi sugal. Oh, siya. Sige na, alis na ako. O mag-uwi ka ng gatas ng anak mo. Muna. Sunny, nagsaing ka na? Bilisan mo kumilos para masabay kita sa motor. Lucia! Nasaan ka ba? Iyak na iyak ang anak mo! Nagsasaing na po. Naghugas na rin po ako ng mga pinggan. Kaso nasa tindahan pa po si Tita Lu. Kaya hindi pa po ako makakaalis eh. Wala pong bantay kay baby. Anak ng toko naman! Mahuli na ako sa trabaho eh! Idadaan pa kita sa school mo! Ang aga-aga na kasi makot ka. Ano na naman? Iyak na iyak ang anak mo. Kailangan ko na isama pa alis si Sunny. Ay, pasensya na po ha. May sakit kasi ang anak mo kaya iyak ng iyak. Nangutang ako ng pambili ng gamot. Huwag na muna natin papasukin si Sunny dahil wala akong kasamang kikilos dito sa bahay. Tita, may reporting po kasi kami ngayon sa school eh. Matataas naman yung grade mo. Kargahin mo muna si baby. Pero tita, required po kasi yung reporting para pumasa kami. Wala kang kaingat-ingat. Rason kaya napapahamak si baby. Hindi ko naman po sinasadya. Kaya naku, puro ka hindi sinasadya. Kapag nasusunugan ng kanin, hindi mo sinasadya. Kapag nadudulas ka dito sa bahay dahil basang-basa ka maglampaso, hindi mo rin sinasadya. Pagod na pagod ka ba makitira, ha? Pagod na pagod ka ba maging palamunin? Ay naku, aalis na ako dahil mukhang matagal pa kayo. Kasalanan mo rin to eh. Ang liit-liit ng sahod mo, nagsusugal ka pa. Yung magaling mong kapatid, nagpapasarap dito sa pamangkin mo, hindi man lang magpakita. Walang pakonsensya. Ewan ko sa'yo. Baka re-reglahin ka na naman. Alis na nga ako. Ay! Seryo! Ay, mangmala sa buhay! Pagod na ako! Sumisyon pa ako. Isa lang ang anak ko pero dalawang pinoproblema ko. Mga lintik! Oh! Ano iniiyak-iyak mo dyan? Ikaw ba ang nabitawan at buwagsak? Magbihis ka! Hindi ka papasok ngayon. Tumulong ka dito sa bahay. Pero kasi po, sasampaling uli kita. Gusto mo? lola ko, mama ko. Patayin na! Kahit anong tawag mo sa patay, hindi na yun babalik! Ang mama ko hindi pa naman patay. Kapag bumalik siya, kukunin niya na ako sa'yo. Oh, nasa na mama mo? Wala, di ba? Hindi ka na binabalikan dahil wala kang silbi. Kaya tumigil ka sa kakangawa mo dyan dahil wala kang kakampi. Isang araw, aalis din ako rito sa bahay mo kahit wala ang mama ko. Hindi umalis ka na mabawasan yung pala mo ni dito. Peste! Wala nga masyadong customer dito sa convenience store kaya makakapagbasa sana ako ng textbook. Kaso antok na antok naman ako. Ay, mag-aalas 3 na uli ng madaling araw. Huh? Sino kaya itong tumatawag? Ay, si boss. Hello po, Sir Alan? Kumusta dyan? May nagiinuman na naman ba sa labas? Wala naman po, sir. Mabuti naman. Pero issue yung mga nagiinuman eh. Ginagawang barang convenience store. Ikaw, kaya mo ang antok? Mag-iisang buwan ka ng straight na nagjo-duty mula hapon hanggang magdama. Kaya naman po, sir. Nagtiwala ako sa iyo kahit wala kang karanasan sa trabaho. Huwag mong sayangan yung tiwala ko. Hindi po, sir. Maayos ko pong ginagawa ang lahat ng bilin nyo. Baka hikab ka ng hikab dyan. Hindi po. Kung may mga pa-expire ng pagkain dyan, iuwi mo na. May pa-expire din yata ang kape dyan. Inumin mo para magising ka. Alas 9 pa ang kapalitan mo. Sige po, sir. Salamat po. Sige. Mag-aral ka ng mabuti. Salamat, sir. Hanapin ko nga yung kape na sinasabi ni Sir Alan. Antok na talaga ako eh.
Mag-expire ng August, September, May... Ito! May! Swerte! 3 lata rin ng kapito. Hindi na ako... Hala... Hilo ko. Miss? Okay ka lang? Ay, customer. Good evening. Good morning pala, Sir Orwen. Good morning. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isi-sir, di ba? Inaantok ka uli? Oo eh. Hapon pa lang nandito ka na. Hanggang magdamag. Ikaw pa rin ang nakatao. Mahihilo ka nga talaga niyan. Okay naman ako. Putlang-putla ka na. Kahit labi mo namumuti na. Ano yun? Yung kamay mo nasa mukha ko. Sorry. Napahawak ako uli sa pisngi mo. Okay lang. Bibili ka ng kape? May magdamagan ulit kayong proyekto sa school? Oo eh. Sige, pili ka na ng bibilihin, sa counter lang ako. Ano ba to? May ikot yata ang paningin ko. Sunny, okay ka lang? Okay lang. Okay lang. Uy! Sunny! Nasaan ako? Sunny, buti gising ka na. Sir Orwen? Nag-alala ako. Kumain ka na. May lugaw akong binili. Ipagbabalat kita ng itlog. Kain na. Nasa hospital tayo? Ako? Paano ang store? Sinara ko muna. Huwag mo na ring alalahanin dahil tinawagan ko ang boss mo at sinabi ko ang nangyari sa'yo. Si Sir Alan, nagalit ba siya? Nag-alala. Buti raw nasa store ako nung bumagsak ka. Okay naman ako eh. Umalis na tayo rito. Wala akong pambayad dito sa ospital. Maliit lang yung kita ko at ipon ko. At saka para sa pag-aaral ko yon, hindi ko pwedeng bawasan. Baka kulang lang ako sa tulog at... Kulang ka nga raw sa tulog. Sobra sa pagod. Sa kagutom ka. Kaya binilang kita ng lugaw. Ayun naman pala eh. Tara na, sa bahay na lang ako magpapahinga. Sunny, kumain ka na. Nabayaran ko na tong para sa ospital, kaya hindi mo na kailangan isipin. Ha? Binayaran mo? Bakit? Dahil may pera ako. Alam kong medyo mayaman ka, Tama. kaya... Mayaman ako. At ako ang magdedesisyon kung saan ko gagastusin ang pera ko. Kaya magpahinga ka lang dito, gaya ng sabi ng doktor. Kumain ka, gaya ng sabi ng doktor. May lugaw, ipagbabalat kita ng itlog. Kasi... Bakit mo gagawin yan para sa akin? Hindi naman kita kaano-ano. Bakit parang iiyak ka? Kasi... Ngayon lang ako nagkasakit na may nagbigay ng lugaw sa akin. Yun ba? Ano pang gusto mo bukod sa lugaw? Bibiliin ko para sa'yo. Hindi. Okay na to. Salamat. Sunny, hindi totoong hindi mo ako kaano-ano. Kaibigan mo ako, di ba? Pwede tayong maging magkaibigan, di ba? Oo. Salamat, Orwen. Kain na para lumakas ka. Good evening! Orwen, nandito ka uli? Oo. Bakit parang gulat ka? Bawal ba ako rito? Hindi naman. May kailangan ka? Oo. Magpapasama sana ako uli sa'yo bukas eh. Saan? May bibilihin sana ako. Kailangan ko ng opinion mo. Tapos, manonood sana tayo ng sine. Nanood lang tayo ng sine saka kumain sa isang restaurant nung nakaraan Oo nga. May bagong pelikula na gusto kong panoorin eh. Orwen, napapadalas na kasi to. Nung una, sumama ako sa'yo dahil sabi mo kailangan mo ng kasamang mamili ng damit. Sa kabilang kapalit ng pagsalumon sa gastos sa ospital. Pagkatapos noon,
Nagpasama kang mamili ng gamit sa bahay. Tapos, gusto mo nang kasamang kumain sa restaurant. Gusto mo nang kasamang manood ng sine, maglaro sa arcade, mamasyal. Pero, wala bang ibang sasama sa'yo? At saka hindi pa rin ba ako bayad sa gastos mo sa ospital ko noon? Hindi ka naman na nagbabayad, Sunny. Nagpapasama ako sa'yo dahil ikaw ang gusto kong kasama. Eh bakit ako? Baka kung anong isipin ng mga kaibigan mo at mga kaklase mo na nakakakita sa akin. Hayaan mo sila sa gusto nilang isipin. Pero kasi... Ikaw ang gusto kong kasama, Sunny. Ikaw ang kinukulit ko. Pero wala akong ibang mayaambag sa'yo. Nagagastusan ka lang sa akin. Kahit magkano, okay lang sa akin gastusin para sa'yo. Eh para kasing... Date? Dinidate mo ba ako? Hindi ka ba iiwas kung sasabihin kong oo? Dinidate mo nga ako? Bakit ako? Ikaw ang gusto ko eh. At kung hahayaan mo ko, gusto kong i-date ka pa ng mas maraming beses. Pwede ba yon, Sunny? Hindi ko alam, Orwen. Ngayon lang may nagpakita sa akin ng interes ng gaya mo eh. Kung hindi mo pa alam, sumama ka lang lagi sa akin hanggang malaman mo kung magugustuhan mo rin ako. Pwede ba yon? Susubukan ko. Komportable ka ba? Nanonood ka ba? Kanina ka pa tahimik ka. Nanonood ako, medyo kinakabahan lang. Bakit? Takot ka sa palabas? Dapat ba? Hindi naman horror yung pinapanood natin ah. Hindi yun. Kinakabahan lang ako dahil kasama kita. Tapos marami tayong kasabay na mga magkarelasyon. Magka-holding hands, magkaakbay. At nagkahalikan gaya nun, no? Hala, oo nga. Ang inosente mo talaga. Pag natakot ka, pwede mo ring hawakan ang kamay ko ha. Pwede ka ring dumikit sa akin. Na parang boyfriend kita? Oo, na parang boyfriend mo ko. Sige. Sige? Oo nga? Oo. Sige, hihintayin ko. Huwag mong hintayin. Ang ganda mo lalo kapag tumatawa ka. Bihira kang tumawa, pero bagay sa'yo. Sa screen ka tumingin. Sa'yo na lang. Orwen. Pwede ba kitang halikan? Gusto kita, Sunny. Gusto kitang maging girlfriend. At gusto kitang alagaan. Hayaan mo sana ako, please. Sunny. Gusto rin kita, Orwen. Oo, malapit na ako sa bahay, mahal. Sasabihan na lang kita kapag pwede mo na akong sunduin para madalang mga gamit ko sa kondo mo. Sorry, excited lang ako. Hindi ako makapaniwalang pumayag kang tumira sa akin eh. Wala naman akong kasama sa amin eh. Isa pa, lagi rin naman tayong magkasama at madalas na akong natutulog sa kondo mo. Mas tipid sa pamasahe at mas marami tayong oras kung nasa kondo mo na ako, di ba? Oo, excited akong makasama ka ng mas matagal at makatabi kang matulog gabi-gabi. Ako rin. Mahal, mamaya na lang kasi nandito na ako. Ita-text kita kapag susunduin mo na ako, ha? Okay, huwag kang masyadong magtatagal dyan, ha? I love you. I love you too. Konti lang naman ang gamit ko kaya hindi ako mahihirapang mag-impake. Kailangan ko lang sumadya kina Aling Lydia para maibilin kahit papano tong bahay at saka... Sino to? Sunny? Ikaw na ba yan? Sino po sila? Kakilala niyo si Lola? Matagal na pong wala si Lola at... Sunny! Akala ko hindi rin kita maaabutan. Nabalitaan kong nadala ka sa ospital at akala ko nagkasakit ka rin o na-aksidente ng malubha. Akala ko nahuli ako at... Ikaw bang
nang iwan sa akin. Anak, ako to. Ako ang nanay mo. Nandito na ako, anak. I'm so sorry. Nanay? Ikaw? Sunny? Sorry po, ma'am. Pero matagal na po akong iniwan ng nanay ko. At ang lola kong namatay ang naging ina ko. Umalis na po kayo. Sunny? Umalis na kayo habang may kaunti pa akong respeto. Anak, patawarin mo ko. Nasa kondo lang ako, mahal. Masama na naman yung pakiramdam ko kaya baka hindi na muna uli ako pumasok. May sakit ka uli? Ilang beses na yan Oo nga pero baka sa pagod lang to. Okay na rin yan. Para hindi ka muna makita ng mga kaklase ko sa convenience store. Tinutukso ka Iniisip nila, hindi sapat ang pera ko sa'yo. Alam mo naman kung bakit nagtatrabaho pa rin ako ron, diba? Napag-usapan na natin to. Oo nga. At hindi ka naman nakikinig sa akin Uuwi ka ba mamaya? Ipagluluto kita. Hindi ako uuwi. Overnight ako rito kay Vic. Hindi pa rin tapos yung project nyo? Hindi lang project yun, Sunny. May college papers tsaka research. Mga kailangan para makagraduate. Okay. Huwag ka na magalit, please. Ayoko kapag nagagalit ka. Sige na. Concentrate muna ako rito. Okay, kumain ka dyan at... Binabaan na naman ako ng telepono. Bakit ba dumadalas kaming ganito ni Orwen? May ginagawa ba akong mali? Hindi na ba siya masaya? May message siya? Hindi pala galing sa kanya. Pero sino to? Bakit number lang? Ano sinasabi nito? Naniwala ka naman sa mga dahilan ng boyfriend mo. Kasama ko siya, Sunny. Sino to? Sino tong nag-text nito? Yung number uli ang nagpadala ng message at may pictures. Si Orwen ba to? Kasama ang isang kaklase niya? Bakit? Naghahalikan sila. Hindi na siya masaya sa'yo, Sunny. Mas kaya ko siyang pasayahin. Hindi to totoo. Hindi magagawa ni Orwen to. Masaya kami. Mahal niya ako. Mahal niya ako. Orwen, hindi mo ako magagawang lukuhin, di ba? Mahal mo ko, di ba? Pero bakit may kasama kang iba? Malinaw sa mga picture. Tulog na pala ako, 10:00 na. Wala man lang message o missed call si Orwen. Kahit alam niyang may sakit ako, wala siyang message. Ay. Pero hindi, baka busy lang siya, tama. Busy lang siya, kailangan kong kumain para hindi siya magalit. Wala pa nga palang pagkain. Tinatamad din ako magluto. Ay, sana bukas pa yung kainan sa kanto para may makainan ako. Sarado na yung kainan. Gutom na ako. Ayoko naman ng fast food. At saka, bakit ba nasusuka ako? Ilang araw lang ganito Sunny? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka na naman? Nagbabakasakali lang ako, anak. Di ba nung huling nandito ka, sabi ko sa'yo, huwag mo akong pakialaman o sundan? Kaya bakit nandito ka uli?
Mahirap bang intindihin yung sinabi ko? Pasensya ka na, anak. Nalaman ko kasing hindi ka nakapasok sa trabaho mo at may sakit ka raw. Ano naman sa'yo ngayon kung may sakit ako? Alam mo ba kung ilang beses na ako nagkasakit mula nung nawala ka? Mula nung nawala si Lola. Huwag kang magkunwari na may pakialam ka dahil alam nating pareho na wala. Hindi naman ako nandito para makipag-away. Ano pala? Umalis ka na nga! Nagdala lang ako ng pagkain. Baka kasi hindi ka pa Ayoko sa'yo o sa dala mo! Umalis ka na! Sunny, putlang-putla ka. Wala to! Bitiwan mo ako! Ano yung dala mo? Layo mo nga yung dala mo! Nasusuka ako! Ulam lang naman to at sausawang may bawang. Sunny, nangangayayat ka at nagsusuka. Buntis ka ba? Nabuntis ka ba ng nobyo mo? Ano? Pero nagpipilis ako. Hindi dapat. Buntis ka? Yung huling menstruation ko. Ay, hindi. Buntis ka, Sunny? Anak, Umalis ka na! Kaya ko sarili ko! At huwag na huwag ka nang babalik dito! Mabubuntis pa ako. Kung oo, ano gagawin ko? Lola... Hindi alam ni Orwen na nandito pa ako sa kondo. Hindi naman niya iisiping pinipikot ko siya o napipilitan ko siyang panagutan ako, hindi ba? Kahit lagi kaming nagkakalabuan itong mga nakaraan, mahal niya ako. Kapag ibinalita ko sa kanyang buntis ako, kapag nakita niya itong pregnancy test, matutuwa siya, di ba? ang tapang mo, love, ha? Paano kung biglang umuwi yung babae mo at makita tayo? Ha? Handa ka bang sabihin sa kanya kung sino ako? Bukas pa yun uuwi. Magdamag yun sa trabaho. Adik yun kumita sa kakarampot. Orwen, sino kasama niya? Baka makita nila ako. Ang bango mo lagi. Kaya gustong gusto kita eh. Nakakarami ka na sa akin, ha? Kailan ka ba makikipaghiwalay kay Sunny? Kapag nagsawa na ako sa kanya, bari mo na tong pahalda mo. Akala ko ba, sawa ka na sa kanya? Oo, pero minsan, masarap pa rin naman siya. Saka sayang yung investment ko sa kanya. Ang dami ko nang nagastos para lang maging girlfriend siya. At madala ko siya rito sa kondo. May girlfriend na ako. May katulong pa ako. Sira ulo ka talaga. Ano? Si Orwen ba itong lalaking to? Hindi ganito magsalita si Orwen. Gusto niya rin naman yun eh. Kulang sa pansin yun eh. Masyadong inosente. Madaling utuin. Pero sa kama, malandi. Makikipag-iwalay ako kapag nabawi ko na ang lahat ng nagastos ko. Kailangan ko muna siyang pagsawaan. Paano kung mabuntis? High school graduate lang yun. Pero hindi naman siguro ganong kahina yung ulo niya. Pag nabuntis siya, di bye-bye. Walang ya. Sa buong panahon na magkasama kami. Walang ya! Ganyan lang palang tingin mo sa akin, Orwen? Investment? Katulong? Sunny! Hindi ako naniwala sa mga message sa akin na may babae ka, na may ginagalaw kang iba. Nagtiwala ako sa'yo kasi alam ko, mahal mo ko at... Babae? Bakit? Sino ka ba? Kung magsalita ka, parang pinakasalan na kita. Babae lang naman din kita eh. Tama. Babae mo lang ako. Kaya kahit kailan hindi natin napag-usapan na ipapakilala mo ako sa pamilya mo. Kaya kahit sa mga kaibigan mo, hindi mo ako basta inihaharap. Kasi investment mo lang ako. Ginastusan mo ako at nilapitan. Dahil madali akong utuin. Tama ba? Buti naiintindihan mo. Kala ko, kailangan ko pang ipaliwanag sa'yo eh. O yan! Buntis ako! Buntis ka? Akala ko ba umiinom ka ng pills? Ang simple-simpleng bagay, Sunny, pumapalpa ka pa? O baka sinadya mo to para makakuha ka sa akin ng pera? Hoy, kung iniisip mong pakakasalan kita, hindi mangyayari yun.
Hindi ikaw ang klase ng babaeng tatanggapin ang pamilya ko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi rin kita kailangan. Kasi hindi naman ikaw yung Orwen na akala ko kilala ko. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman ganun kahina ang ulo ko gaya ng sabi mo kapag nabuntis ako. Babay na. Magpakasaya kayo ng babae mo. Hoy! Baka kala mo hahabulin pa kita. Paglabas mo ng kondo na to, wala ka nang babalikan. Hindi ako babalik! Anong klase ka ng tao para gawin to sa akin, Orwen? Wala akong ginawang masama sa'yo para samantalahin mo ako. Diyos ko, anong kasalanan ko? Bakit ang hirap maging masaya? Lola, bakit kasi wala ka na? Wala nang nagmamahal sa akin dito. Sana isinama mo na lang ako noon. Lola ko. Gising ka na, Sunny? Nasaan ako? Nasa ospital. Isinugod ka ni Lydia rito. Sinabi sa akin kaya nandito ako. Umuwi ka na. Kung saan ka man dapat umuwi, hindi kita kailangan dito. Sunny, kailangan mo ng kasama. Lalo na sa kalagayan mo ngayon. Wala rin akong ibang uuwian ngayon kundi ikaw, anak. Anak? Bakit ngayon mo lang naalalang may anak ka? Nakalimutan mo na ba noon na anak mo ako? Nakalimutan mo bang daan pa uwi sa amin ni Lola? Anong anak yung sinasabi mo? Sunny. Ilang beses ko nang sinabi sa'yong lumayo ka sa akin. Pero sulpot ka ng sulpot. Balik ka ng balik. Dala ka ng dala ng kung ano-ano na hindi ko na kailangan. Bakit? Akala mo, madadaan pa ako sa pagkain, sa regalo, sa pag-aalala? Ilang taon ka nang late, Wanda. Hindi na kita hinihintay, hindi na kita hinahanap, hindi na kita kailangan. Kaya magpakaina ka na lang sa ibang anak mo at sa ibang pamilya mo. Huwag sa akin. Huwag mo akong utuin at paglaruan. Sunny, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na bumalik. Kung iniwan kita mag-isa noon, patawarin mo ako, Sunny. Bakit kita kailangan patawarin? Bakit mamamatay ka na ba? Sunny, ang totoo. Mamamatay ka nga? May sakit ka? Oo, may cancer ako sa matres. Ilang taon ako nakipaglaban. Gumaling ako. 4 na taon na rin ang nakalipas. Pero bumalik ulit. At ang sabi ng doktor, wala nang lunas ngayon. Cancer sa matres. At ang pamilya mo? Nagkaasawa ako ng iba pero wala kaming anak. Dahil sa cancer. Ako lang ang naging anak mo kaya mo ako binalikan. Hindi, Sunny. Binalikan kita dahil gusto kong bumalik. Dahil sinabi ng doktor na hindi na ako gagaling. Iisa lang ang naisip ko. Na mamamatay akong hindi naging isang ina para sa'yo. At na kahit napahirapan ako ng sakit, hindi magiging kabayaran yun ang pagkakamali ko. Kaya kahit itaboy mo ko, o magalit ka sa akin, o sigawan mo ko, sige lang. Nararapat lang sa akin lahat ng masasakit na salitang pwede mong sabihin. Dahil mali ako, Sunny. Maling-mali ako nang iwan ko kayo ni nanay noon. Maling-mali ako nang hindi ako magpakita at nang hindi ako bumalik agad. Maling-mali ako. At kahit ilang beses ako humingi ng tawad sa'yo, hindi na mababago ang pagkakamaling yun. Ang sama mo. Babalik ka ngayon, hindi na kita kailangan. Dahil mawawala ka ng tuluyan. Lupit-lupit mo naman sa akin. Ilang taon ang sama ng loob ang meron ako para sa'yo. Ilang taon ka namin hinintay ni Lola. Pero kahit mahabang panahon para mailabas lahat ng galit, hindi mo man lang maibibigay sa akin. Paano kita patatawanan ko?
Kung wala naman pala tayong panahon. Bakit ka kasi umalis? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Ang sama-sama mong tao. Ang sama-sama mo. Mali ako, anak. Alam kong walang kapatawaran ang lahat ng ginawa ko sa'yo at kay nanay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Lola, anong gagawin ko, Lola? Mamamalengke lang muna ako, anak. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kahit anong pwedeng kainin, okay lang. Hindi naman ako masalan. Okay. Sige, aalis na muna ako, ha? Babalik din ako agad. Sabi ng doktor, ayos lang na maglakad-lakad ka din dahil malapit ka ng mga anak. Pero huwag kang papabigla, ha? O siya, aalis na muna ako. Sige. Ay, Lola, nandito pa rin sa kwarto tong picture mo. Ganda-ganda mo pa rin dito. Sana pala nung bata pa ako marami kang naging pictures. Kasi ngayon, puro picture mo lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Son? Si Sunny? Umiiyak pa siya? Lola, malapit na raw akong manganak. Parang malas nga po kasi parang gaya ng kay Wanda ang nangyari sa akin. Nabuntis tapos hindi pinanagutan. Nanay, ang lungkot ng anak ko. Lola, bumalik si Wanda. Inaalagaan niya ako at humihingi siya ng tawad. Pero paano ko siya patatawarin? Hindi ko siya kilala. Dahil ngayon ko lang siya nakita kahit matagal na natin siyang hinintay, Lola. Nasasaktan ako kahit nandito na siya. At nagagalit pa rin ako kahit inaalagaan niya ako. At kasabay ng lahat ng sakit at ng galit. Nag-aalala rin ako dahil baka mawala na lang siya bigla. Kasi may sakit siya. Paano ko siya patatawarin, Lola? Kailangan ko ba siyang patawarin? Kailangan ko ba siyang matutunang mahalin? Anong gagawin ko, Lola? Sunny! Anak! Hindi mo ko kailangang patawarin o matutunang mahalin. Wala kang kailangang gawin dahil ako lang ang may kasalanan sa iyo, anak. Ako lang ang may pagkukulang at ako ang may pagkakamali. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, anak. Wala kang kailangang gawin. Wala. Pero mawawala ka rin. Sabi mo. Oo. Wala akong magagawa sa mangyayari sa bukas. Pero sa mga araw na meron pa ako para sa iyo, magiging isang ina ako sa iyo. May magagawa ako. Kaya hayaan mo lang akong bumawi at alagaan ka. Huwag mong isipin kung paano ko patatawarin o mamahalin. Wala kang kailangang gawin. Wala kang kasalanan sa akin, Sunny. Ang tagal-tagal mo kasing nawala. Hinintay ka ni Lola. Hinintay kita. Umasa kaming babalik ka. Mahal na mahal ka ni Lola. Marami siyang magagandang kwento tungkol sa'yo. Bakit hindi ka kaagad bumalik? Mali ako, anak. Maling-mali ako. Nagkamali ako sa iyo at kay nanay. Mali ako. Patawarin niyo ako.
Sandali lang, baby. Gutom ka na, Ambrose? Ay, sorry. Gutom ng bata. Inumin mo tong sabaw para may gatas ka. Bawal daw magpasuso ng walang kain. Dahan-dahan ka sa paghigop dahil mainit yan. Sandali, kukuha ko ng kanin. Salamat. Ito, susubuan na kita. Wanda, malaki na ako. Alam ko. Habang humihigop ka ng sabaw at kumakain yung apo ko, anak mo, kumain ka na rin. Apo mo si Ambrose. Hindi naman ako magagalit kung tatawagin mo siyang apo. Hindi ko naman naisip na magagalit ka. Baka lang masyado pang maaga at... Ambrose, tingnan mong Lola Wanda. Maganda siya, di ba? Parang si Mama. Tandaan mong mukha niya, ha? Sunny. Kahit na Wanda pa rin ang tawag ko sa'yo, at kahit na may mga tampo na hindi ko kaagad makakalimutan, masaya akong kasama kita ngayon. Masaya akong nakita ka ni Ambrose. Salamat, anak. Tingnan mo si Lola. Iyakin din gaya ko, di ba? Kumain ka na lang. Sige, humigop ka ng sabaw. Ako na ang bahala magsubo sa'yo ng pagkain. Sige po. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Tulog na ang maganda kong apo. Matulog ka ng mahimbing. Wanda, nandito na ako. Ay, kumain ka na. May pagkain sa kusina. Tulog na ang anak mo eh. Ang daming dinede nito. Sorry na-late na ako ng uwi. Matagal akong kinausap ng mama ni Orwen. Ay, anong sabi? Yun, gustong makita ang bata. Gusto ring sustentuhan. Pero sabi ko, pag-iisipan ko. Tama. Pag-isipan mo, anak. Kung sakali, hindi mo naman kakailanganin ng pera nila, may ipon ako para sa'yo. Wanda. Nung pangalawang balik pa lang nitong cancer ko, nag-ipon na ako. Ilang taon na paulit-ulit lang naubos ang pera namin ni Lyndon sa pagpapagamot ko. Hanggang sa namatay na lang siya nang hindi ako nakikitang gumagaling ng tuluyan. Pinamanahan ako ng pera na hindi ko rin naman magagamit. Si Lyndon, hindi siya ang ama ko, hindi ba? Ay, hindi. Nakilala ko si Lyndon nung nagtatrabaho ako sa isang agency. Amerikana siya at dinala niya ako sa ibang bansa. Ang ama mo, namatay bago ka pa ipanganak. Anong pangalan niya? Gabriel. Estudyante siya sa parehong kolehiyo kung saan ako nag-aral. Matalino siya at mabait. Tutol nga lang ang magulang niya sa maagang relasyon namin. Kaya nang mabuntis ako noon, nagtanan kami. Bit-bit ang kaunting ipon niya. Desidido kaming magsama at buhayin ka. Uuwi sana kami sa bahay kapag naipanganak ka na pero naaksidente siya. 7 buwan ka pa lang sa tiyan ko noon. Nakitira ako sa isang ampunan pagkatapos noon. At dahil natakot akong ikamatay ko ang panganganak ko sa'yo umuwi ako sa bahay. At ikaw, bakit ka umalis? Dahil hindi ko matanggap na buhay ako at buhay ka. Pero wala si Gabriel. Nagagalit ako sa sarili ko at nagagalit din ako sa iyo kahit wala ka namang kasalanan. Pakiramdam ko kung hindi ako nabuntis, hindi siya mamamatay. Kaya umalis ako. Kesa patuloy na dalhin ang galit na yon.
Ginusto ko magtrabaho para masustentuhan ka na lang at si nanay. Pero mailap ang oportunidad dahil hindi ako nakagraduate. Hanggang sa makilala ko si Lyndon. Akala ko noon makakabalik din ako agad sa inyo kapag bumuti-buti ang buhay ko. Pero nagka-cancer naman ako. Alam kong dadagdag lang ako sa problema at sa hirap ng buhay kung babalik ako ng may sakit. Magpapagaling sana ako pero eto, hanggang ngayon, hindi ko matalo ang sakit. Salamat sa pagkukwento sa akin, Wanda. Alam mo ba, Sunny, proud na proud ako sa'yo. Kasi alam ko kahit mawala ako, magiging mabuti kang ina. Kasi matapang ka. Kahit nung nangihina ka at wala kang kakampi, minsan hindi mo naisip talikuran ng anak mo. At kailanman, hindi kita nakitang tiningnan siya bilang kasalanan na trahedya na nangyari sa iyo at sa nobyo mo. Hindi katulad ko. Tinuruan ako ni Lola na magmahal. Kahit wala ka, pinuno ko ni Lola ng pagmamahal. Oo nga. Nakikita ko sa'yo. Proud ako sa'yo, anak. Huwag mo sanang kalimutan. At kahit huli na, gusto kong malaman mo, mahal kita. Ikaw ang mabuting nangyari sa akin at kay Gabriel. Mahal na mahal kita. Kakain na lang nga muna ako. Mag-iiyakan na naman tayo eh. Sige, kumain ka na, anak. Okay lang naman kung tatawagin ko na siyang nanay. Nanay ko naman talaga siya. Kaya ko to. Oo, kaya ko to. Ha? Nakatulog si Wanda? Nanay pala. Nakarga pa rin si Ambrose. Kunin ko nga muna si baby. Shhh. Dahan-dahan tayo, anak. Nakatulog na ang lola rito sa bangko. Ililipat lang kita at... Parang hindi humihinga si Wanda. Sandali. Ilalapag lang kita sa higaan, anak ha. Ang lola mo kasi parang may nangyari eh. Wanda? Natutulog ka lang, di ba? Wanda! Wanda? Tulog ka lang, di ba? Pagod ka lang? Wanda? Nanay! Nanay! Gumising ka, please! Gumising ka! Hindi ka pwedeng mawala ngayon! Huwag muna! Huwag muna! Hindi ko pa nasasabing napapatawad na kita! Hindi ko pa naririnig na tawagin kitang nanay! Huwag ka munang mawala uli! Ngayon pa nga lang tayo nagkakasama! Oh, please! Huwag ka munang mawala uli! Nanay ko! Maulit ka muna uli! Numilat ka! Please! Huwag na uli ako iwan! Nanay! Mahal kita! Mahal din kita, Nay! Salamat sa pag-uwi at sa pag-aalaga kay Ambrose. Nanay! Sa isang araw ng libing, Tio, nakausap ko ng mga sasakyan na gagamitin. Nakausap ko na rin ang pari para kay ate. Salamat po. Si Ate Wanda, hindi ba siya nahirapan bago nawala? Hindi ba siya nasaktan? Hindi po. Nakatulog lang siya na karga si Ambrose. Tapos ayun na. Ay, buti naman. Si Tia Lu po. Baka sa libing na magpakita yon. Nahihiya sa'yo eh. Ang pinsan mo, elementarya na. Sa libing ko na lang din papapuntahin.
Sige, Tio. Sunny, alam ko, hindi ako naging mabuting tiyuhin sa'yo. Hindi kita naipagtanggol sa toyo ni Lucia at napagbubuntunan kita ng init ng ulo ko noon. Pero kung kailangan mo ng tulong, may mga kakilala ako na may hingan ng pabor. Kung kailangan mo ng trabaho, may mga mapagtatanungan ako. Susubukan ko tumulong sa'yo, lalo na ngayon may anak ka na. Tio, kahit na nahirapan ako noon sa inyo, kinupkup niyo pa rin ako. Kahit maliit ang sahod mo noon, pinakain mo pa rin ako. Alam ko ginawa mo pa rin naman ang dapat mong gawin para sa akin at para sa alaala ni Lola. Kaya salamat po. Saka Tio, may pamana sa'yo si Nanay. May binili siyang bagong motor tsaka may pera din. Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng libing. Teka, talaga? May bigay sa akin si ate? Opo, alam niyang kahit nahirapan ka noon at nag-aaway kayo ni Tia Lu, kinupkup mo ko at alam niya inalagaan mo si Lola. Gustong-gusto niya ring bumawi sa'yo. Napatawad mo na ba siya, Sunny? Opo, napatawad ko na si Nanay. Kayo po. Oo, sana nga noon pa. Nung nandyan pa siya, nagmatigas lang ako dahil ang laki talaga ng tampo ko sa kanya. Huwag ka mag-alala, Tio. Sigurado kong sasabihin niya sa'yo na hindi mo kailangang problemahin ang pagpapatawad sa kanya. Kasi siyang nagkulang at siyang may kasalanan. At alam kong proud din siya sa'yo dahil mabuti kang ama sa anak mo. Kahit paano nakabalik siya. Sigurado kong masaya si Lola. Oo. Sigurado masaya si Nanay.